Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia. Ibang bansa ho ay tatanggapin ho to. Isa po sa pinakamalaking kabutihan ho nito, yung almost 200,000 na direct jobs na malilikha nitong initiative na ito. Sabi ho ni Senator Win kanina, hindi naman tayo nagsisimula sa zero. Meron na ho tayo mga industries that could really take advantage of this. So that is the Paxilica. Now we go to the first project as a prelude to magiging discussion no ni BCDA President and CEO Jake Bincang. Yung project ko is all about AI compute manufacturing. Again, it is not about data centers. It is a work in progress, but very important, there is a specific ready location, a tangible manifestation that heightens investor interest. Pero happy ako na sinabi mo yung specific location para malaman rin natin ng meets and bounds. Nakaka-nervous naman sa Kapas, biglang tinatangay na yung mga lupa nila. Kaya ng tanging imamana ng kanilang pamilya, pambira naman. Pati yung mga ita, wala namang kalaban-laban. Burial ground pa yan. Malasin pa tayo niyan. Mahirap na. Gusto ko lang liwanagin, sino bang magiging may-ari ng lupa? Etong 60-40 na joint venture, non-negotiable ba to? Senator Rami, excuse me, gusto ko para Sorry. magkaroon tayo ng proseso rito sa question and answers maging orderly. Okay, Mamaya meron tayong question and answer Yes. questions. You can ask all the questions you want. thank In the you. meantime, sumunod tayo dun. Mamaya ka na rin. Punta tayo sa BOI, Okay. Bureau of AI. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Saan mang dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW, sa iba't ibang panig ng mundo, mabuhay po kayong lahat. Saludo po kami sa inyong sipag, katag at determinasyon para sa inyong pamilya at para sa bayan. At eto nga mga kababayan, tila napahiya dito si Senator Amy Marcos nang sawayin siya nitong si Senator Rapi Tulfo sa kanyang pagtatanong patungkol nga po dito sa naging pagdinig sa Paxilica. Ito po yung proyekto na gagawin po at binabalak mong gawin dito sa ating bansa na tatagal di umano ng 99 years mga kababayan. Grabe. Parang wala na tayong lahat dito na mga kasalukuyang henerasyon nandito pa sa ating bansa yung proyekto na ito kung sakaling ito ay matutuloy. Grabe mga kababayan. At ang nakakabahala pa dito, sabi po nung ilan napakaraming tubig ang kakailanganin para mag-operate ito araw-araw. Ganoon din po sa kuryente. Alam naman natin na sa panahon natin ngayon nagkakaproblema na tayo sa kuryente at maging sa tubig nga po. Tapos papasok pa nga po itong gantong kalaking kumpanya. Kaya po ito ang kinakabahala ng ilan patungkol nga po sa proyektong ito mga kababayan. At dito nga po sa pagdinig na ito ay malalaman natin kung ano nga ba ang maaring magandang idulot sa ating bansa para sa kauunlad ng ating bansa at ganoon din naman ang negatibong epekto nito dito sa ating mga kababayan. Pakinggan po natin ang pagtatanong ng ilang senador. Ganoon din ang paliwanag ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa nga po dito sa proyektong ito mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa natin mga kababayan. Maraming salamat po. From the Land Use Act to Paxilica to some environmental issues sa Pampanga. So first, Mr. Chairman, maraming salamat ho at nagkaroon ho tayo ng hearing lalo na dito po sa Paxilica. Matagal ko na hong pinag-aaralan itong initiative na ito at nakita ko po na marami pong bagay na dapat ho natin pag-usapan at marami rin mga kabutihan na dapat pong lumitaw dito po sa ating pagdinig. Unang-una, nakikita ko na ito ay isang once in a lifetime opportunity para sa ating bansa. Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako papasok to sa Vietnam, papasok to sa Thailand, sa Indonesia. Ibang bansa ho ay tatanggapin ho to. Isa po sa pinakamalaking kabutihan ho nito, yung almost 200,000 na direct jobs na malilikha nitong initiative na ito. During the construction phase, almost mga 800,000 jobs ang pwede pong mabigyan dito po sa lugar na ito. Ang investments malaki rin, almost $70 billion ang investments ho dito sa initiative na ito. At sa mga ganitong panahon na napakabagal po ang
paglago ng ating ekonomiya. Kung meron hong mga mag-i-invest ho sa ating bansa, malaking bagay na ho to, no, para sa ating long-term growth. Pangalawa po, nakita ko ho na ito ay isa sa pinakamalaking, tawag ko nga dito, industry shift sa ating bansa. Ang pinakahuling industry na pumasok ko sa atin ay yung BPO, yung Business Process Outsourcing during the 90s. Pero sa mga research ko at sa mga nababasa ko, pag hindi ho tayo magkakaroon ng industry shift, itong BPO ho, mawa-wipe out to ng artificial intelligence. Marami hong mga trabaho ang mawawala dahil po sa artificial intelligence, lalo na yung tinatawag nating mga entry-level jobs at low-value jobs tulad po ng mga call centers. Kaya kung hindi ho tayo maghahanap ng panibagong industriya, maraming tao po ang mawawalan ng trabaho. Kaya Mr. Chairman, ako personally, sinusuportahan ko itong Pax Silica, pero marami rin po akong kondisyon at caveats. No? Tulad po ng mga negosyo, pagpapasok ko sa isang negosyo, may mga risk, may mga caveats, may mga conditions. At yun po ay dapat ho nating pag-usapan ngayon. At tama ho kayo, no, na dapat rin bantayan po ng ating komite. Itong mga risk at caveats, unang-una, dapat po itong initiative na ito ay sang-ayon po sa ating sang-ayon sa ating saligang batas at sang-ayon po sa ating local laws. Wala pong compromise ho dyan. No? Hindi ho natin pwede isa lang alang po ang ating sovereignty o soberenya. No? Importante po na ito ay compliant po sa ating saligang batas. Pangalawa, yung mga environmental concerns na naririnig natin. Tubig, isa dyan sa pinakamalaking concern. No? Sa mga data centers, even semiconductor industries, matakaw ho talaga yan sa tubig. No? So importante ho na na-address ho natin yung demands nitong Pax Silica Initiative pagdating po sa tubig. Pangatlo, kuryente. No? Hindi na sawang-sawa na ho tayo sa yellow alerts, sa red alerts. Pagpapasok po na isang malaking industriya, importante po na ma-address ho natin yung kakulangan po sa kuryente. Pangalawa, yung displacement po. Pangatlo, yung displacement po ng ating indigenous peoples, mga katutubo ho natin at mga magsasaka ho natin. Hindi ho natin pwedeng payagan na mawalan ng trabaho ang ating mga magsasaka. Hindi ho natin pwedeng payagan na ma-displace o matanggal po sa kanilang lugar ang ating mga katutubo. Importante po na makatarungan po ang ating pagtrato po sa ating mga magsasaka at ating mga katutubo. At lastly po, yung technology transfer. No? Importante po na natututo ho dito tayo. Hindi ho pwedeng papasok lang ang industriya, aalis, wala tayong matututunan. No? Importante na magkaroon po ng malinaw na technology transfer, lalo na sa ating mga kabataan. No? Pinagmamalaki ho natin, meron tayong isa sa pinakabatang populasyon sa buong mundo. Pero kung mangmang naman po yung ating populasyon, wala rin po mangyari. Kaya importante po na may technology transfer na mangyayari. At malapit na ho tayo sa alam niyo, isa sa mga bagay na dapat ho natin ipagmalaki ay ang ating semiconductor industry. Narinig ko dito si Dan La Chica, no? Ninth na tayo, no? Tama ba, Dan? Ninth na tayo sa pinakamalaking exporter ng semiconductor sa buong mundo. Pero low value, no? Mababa po yung value. At nakakita ko itong Pax Silica, from low value, tatalon ho tayo to high value. No, mas marami ang magiging kita po ng ating bansa at maraming kabutihan ang pwede pong idulot po ng kita na makukuha ho natin dito sa initiative na ito. Kaya meron na tayong base pagdating ho sa semiconductor, pero hindi ho tayo umaakyat doon sa base na yon. So ito yung nakikita kong susi para from low value maging high value at mas marami tayong trabaho na malilikha. Kaya muli mga Chairman, maraming salamat po dito sa inyong pagdinig at tamang-tama ho to dahil habang kinoconstruct, binubuo po itong Pax Silica, importante po na ang Senado ay magkaroon po ng oversight at masigurado na itong mga risk, itong mga naririnig ho nating mga hinaing, matugunan ho natin. Maraming salamat po, Mr. Chairman.
Maraming salamat sa ating mahal na chairman sa mabilis na pagtugon dito sa mga resolusyon. At yun nga, kahit tunog na tunog ang ating mga cellphone dahil binabaha pati dito sa labas ng Senado, tayo ay nagmi-meeting at nagtatrabaho. Tama lang po dahil nung Abril, napirmahan na ni Yusek Perry na narito ng DTI yung Pax Silica Declaration. Ngayon, alam natin, talagang maikli rin ang panahon pagkat by November ang plano, mayroon na tayong agreement na kahit papano, meron na tayong pinirmahan na kasunduan. Hindi lamang deklarasyon, kundi kasunduan. November na yon. So kung tutuusin, 2-3 buwan na lang natitira, kailangan tutukan talaga natin to. Ngayon, ako'y naalarma dahil nabigyan ako ng DOJ ng isang kopya nitong tinatawag na Architecture of a Proposed ESG Framework in the Philippines. Ito raw ang framework na gagamitin, ang siyang draft na gagamitin para sa kasunduan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ngayon, didiin ko na tulad sa ating lahat, wala naman tututol sa Pax Silica kung ito ay magbibigay ng karagdagang hanap buhay at kaunlaran para sa ating bansa, hindi lamang dun sa 3 probinsya, kundi sa lahat. Ngunit, ako'y abalang-abala sa linalaman nitong sinasabing framework. Unang-una, nais kong tanungin, pero nandito ba yung DOJ? Parang wala. Dahil kasi, ito, may kinalaman na sa ating soberanya at sa jurisdiction. Andito, very clearly, all kinds of issues na pinoproblema ko, no? Dahil unang-una, hindi ko malaman kung totoo to. At sa pakiwari ko, ito'y galing sa New York o sa ibang bansa. So, kumbaga, dapat nag-draft rin tayo ng sarili natin, ano? At ikalawa, ano na ba ang status nitong framework negotiations? Kasi para sa atin, para sa akin at sa lahat ng pinabasa ko, ito ay tutol sa ating saligang batas at maaring tutol din sa iba't iba pang batas. At pwede sana bigyan kami ng terms and conditions at ang lengguwahe po nito ay talagang banyaga. Constitutional fee simple ownership ng isang bagong dambuhalang korporasyon na nangangalang Landco. May land ko dito sa Pilipinas pero ibang land ko to, 60% daw ay magiging Filipino-owned, 40% ay American joint venture. Nagtataka ako kasi yung lupa hindi naman pala babayaran. Ayan, masamang balita sa mga kapitan at kay Mayor Rodriguez. Dahil eto nga, bakit ganito to? Hindi ba dapat BCDA na lamang o kung sino ang nais magbenta? Pagkalaki-laki ng lupa, 1,619 hectares na hahawakan ng 99 years pero may karugtong na sa pagkatapos nitong 99 years, andun pa rin sila. Hindi daw pwedeng guluhin. At eto nga, hindi ba dapat gobyernong Pilipino na lamang ang humawak niyan? Pagkatapos sa bayaran ng fair market value ang sino mang gusto magbenta. Pagkat ang narinig ko sa mga taga-barangay, pati sa ating mga ita, babayaran lang daw ng 300,000 pesos ang unang 5 hectares. Kung lumampas ng 5 hectares, wala na raw silang budget. Bigay na lang daw nila. Paano naman yun? At eto nga, holy at burial ground ng ating mga katutubo, yung ibang nasasakupan, medyo nakakaabala din yan. At bakit naman tayo magbibigay ng pagkalaki-laking lupa ng libre dito sa joint venture na siya na rin ang mamumuno? Ang nandito sa framework po, ang pakaliwanag, may master tenant na siyang mangangasiwa sa lahat ng sublease and the entry and of companies and the construction of facilities. Ano ba ang nasyonalidad nitong master tenant or JV na to? Pagkatapos noon, meron pang paglilikha ng Pax Silica Court of Commerce in New York.
Ang sakop ba nito commercial contracts lamang o talagang isusuko na natin ang Batas Pilipino at ang Korteng Pilipino sa New York? Parang nakakakaba naman yata to. Ang sabi kasi exempted na daw sila sa iba't iba pang batas at hindi sasakupin. Ang sabi pa, yung governing or oversight body, itong Pax Silica Court, meron pang 4-member zone joint committee na ang members ay landowner, kung sino man yon, dahil hindi ko naintindihan kung sino yung landowner, yung master tenant, itong JV na to, yung US Department of State, at iisa lang yung Philippine government sa 4 na yan. Ano ba ang kapangyarihan ng mga ito? Pagkatapos nga, palibhasa ito ay hearing ng critical minerals at environment, hindi binabanggit na sakop din ng deklarasyon ng Pax Silica ang processing ng rare earth. Ngayon, ang processing na yan, alam po natin, ay very, very toxic at kung minsan radioactive. Payag ba ang mga taga-Kapas na sila ang i-expose sa kung ano-anong mga minerals na yan? Sa kabila ng pagnanais natin, ng development, ng kaunlaran, ng trabaho, wag po tayo magpadala. Higit sa lahat, ano ang national security implications po nito? Ako ay naniniwala na kailangan malaya ang foreign policy ng Pilipinas, huwag tayong kakampi sa isa o sa kabila. Ituturing ba ito ng China ng expansion of EDCA facilities through civilian development? Ito ang nakaka-nervyos din kasi yung geopolitical risk, andyan na naman tayo sa kalagitnaan ng dalawang dambuhalang kapangyarihan. Marami po ang i-discuss natin, pero unang-una sana mapag-usapan yung constitutionality and legality, pati ang ownership ng lupa, ano ang alternative livelihood ng ating taong bayan, at totoo ba na magpapatayo na ng chip manufacture o habang buhay na ba ang Pilipinas na nasa assembly and testing sa electronics industry? Yun lang po. Sana tignan po ninyo itong framework dahil para sa akin, maraming bahagi ay kaduda-duda. Unahin po natin ang Pilipino. Thank you very much, Senator Amy Marcos. Next to give his opening statement is Senator Erwin Tulfo through online. Senator Erwin. By the way, Senator Rafi, I'm happy to share a copy of the said architecture para mapag-aralan rin ng bawat membro ng Senado. Salamat. Yes, thank you. Thank you, Senator Amy. So, okay. And now let's hear the BOI and BCDA to give their presentation. Let's start with the Bureau of Investment. Nandito ba yung Bureau of Investment? Ako po. Okay, kung pwede, wag naman isang oras. Hindi po, 10 minutes lang po, Senator. 10 minutes, go ahead, please. First, Yusek Seferino S. Rodolfo. And what is your position sa BOI, sir? I'm the managing head, honorable senator of the Board of Investments. The floor is all yours, Yusek Rodolfo. Sir, Thank you po, honorable Senator Rafi. Asya rin. Opo, Okay. for the declaration. We prepared a 10-minute presentation so that we can give a good background of the Pax Silica, and then as an introduction to the project ko na gagawin doon sa Clark. Pero unahin lang ho muna natin yung sa Pax Silica. Una-una nagpapasalamat tayo sa ating butihing senador para sa opportunity, as you mentioned, Chairperson, Honorable Chairperson, for the government to clarify the project and the concerns raised. We are also very thankful for all of the comments, both negative, positive, all of the insight statements about Pax Silica and the AI Hub project, because we truly believe that all of this conversation only serves to really strengthen the national conversation on the Pax Silica and its possibility and its potential to transform the Philippine economy. As has been echoed by by all of the honorable senators, lahat naman po, I believe, naniniwala do sa pangangailangan natin to really generate jobs, induce industrial upgrading,
Pero kailangan ho natin talagang tignan yung mga issues na sinasabi because if done correctly, the PAC Silica and the projects that are associated to the PAC Silica can really be transformative for the Philippines and generational nga ho yung opportunity na to if done correctly. That is why we welcome all of the comments and this opportunity to also clarify. Next slide. Unang-una ho, banggitin lang po natin na lahat ho ng mga dokumento na pinirmahan natin, nakipagpalitan sa US at kung paano ito officially tinanggap ng US government are all in the BOI website. Doon pa lang hong Abril, pagka galing ho natin sa Amerika, pinost na ho natin yan. Unfortunately, medyo mahina lang ho talaga tayong mag-promote tsaka mag-communicate kasi as of now, I think 700 views pa lang din ho yung mga tumitingin yan, and I'm sure kalahati nun mga empleyado namin sa BOI at saka sa DTI. So we would really encourage the general public, pakitignan po lahat ng mga dokumento na pinost namin, exactly what we signed, exactly what we received ng mga official documents na dun po sa BOI website. Next slide. Very important to is to distinguish between the partnership, the PAC Silica partnership, and the projects. At meron na nga ho tayong isang binubuo na proyekto. On the partnership ho, yun ho yung tinatawag na PAC Silica, of which meron na ho tayong 24 member countries and economies. And it is based on a non-binding, ulitin ko, it's a non-binding declaration of shared principles. Kaya po siya non-binding kung babasahin niyo po yung language nung mismong PAC Silica document. Very general ho at saka aspirational. Mga we affirm our shared commitment, we recognize, and in this spirit, we encourage efforts. So ganun ho ang lengguwahe pagka non-binding yung isang declaration. In fact, wala ho itong mekanismo to compel, and kung gusto ho natin, halimbawa umalis na dito, wala ho tayong kailangan gawin kasi it's really a non-binding declaration of shared principles. So we were the 13th member country noon pong sinasabi ni Sen. Aimee, pumirma po tayo noong Abril. At bukod ho sa Pilipinas, sa Singapore lang ho ang isa pang member, and tama ho yung sinabi ni Sen. Win, Senate President Win, saka ni Sen. Kiko, na pagka ho hindi natin kinuha to, talagang may naghihintay na po in the wings yung ating mga kapitbahay to take advantage of this. So yun ho yung PAC Silica, the partnership. Ngayon po, iba po yung project dun sa PAC Silica. And there would be many projects. The first of which, ito ho yung sinatawag nating, yung full name ho, technical name is that it will be the first ever in the words of the US, first in the world na AI native industrial acceleration hub. Para lang ho itong manufacturing ecozone. Kaya lang ho, kung yung mga ecozones natin, yung mga ibang ecozone na nilalagyan ng AI, ay parang enhancements na lang to existing ecozones. Ito ho, from the get-go, from the planning stage, talagang nakatutok na ho ito sa AI. Kaya AI native. Parang ho sa mga Gen Alpha natin, tsaka sa mga Gen Z, sila po ay mga digital native. Ito naman po ay AI native. No? And it is a work in progress. That is why we really welcome all of these inputs, suggestions, and insights dahil makakaganda lang din po ito doon sa proyekto on the AI Hub at yung mga susunod pa yung mga proyekto. And it is dedicated to advanced manufacturing. In particular ho, ito ho yung mga equipment and components that go into an AI data center. Hindi ho ito about data center. It is about manufacturing the components that go into an AI data center as well as the mga electronic equipment na magiging AI-enabled. Next slide. Ito ho yung pagbinasa nyo, pag kinuha nyo sa BOI website kung ano mismo yung pinirmahan natin. Ito ho yung mga sinasabing shared principles. Ito ho ay principles that we subscribe to, whether we have signed on to the PAC Silica Declaration or not. And then it is also non-binding, i-emphasize ko lang ho. Next slide. Ang PAC Silica ho kasi, yung PAC Silica Declaration, yung mga unang naging partner, so yun yung nandun sa
pangatlong paragraph, yung first bullet, yung mga US, Australia, Israel, Japan, Singapore, sila ho mainly ang source ng AI technology. And ang basic premise ho natin, yung sinasabi nila na if the previous century was based on oil and steel, the next century, our next era will already be based on AI compute and the minerals, components, power that you would need for AI computing. So mahaba po yung value chain na tinitignan natin and tayo ho gusto natin mag-participate doon. But the AI project that we have in Clark is just focused on the advanced manufacturing side. And yung kung huling punta natin noong Abril, kung saan may mga kasama na ho tayong Filipino na mga tech leaders saka business leaders, ay nadagdagan na rin ho yung mga participants or partners to the PAX Silica. Kaya ngayon ho, 24 na yung mga partners. Next slide. Ito ho yung mga foreseen activities to the point of some, kung nasan na yung mineral processing, wala pa ho sa pinag-uusapan natin dahil we're working on the first project which is the number 2 on the semiconductors. Next slide. So why did we become a partner? Because it is to the Philippine national interest. Hindi ho ibig sabihin na to na lahat ng mga pumirma dun sa declaration, pare-pareho tayo ng interest. Magkakaiba ho, but nagko-converge. So for example, ho, for some of the partners, ang primary interest nila is to reduce the, using their own words, to reduce their coercive dependency on a, ginagamit pa ho nila kuminsan, on an adversarial party by building a resilient ecosystem of trusted partners across the AI ecosystem. Sa atin ho, yung binanggit kanina ni Senate President, ang objective ho talaga natin is, number one, to really move from a predominantly labor and services-driven economy to one that is technology-driven. No? In particular ho, dalawa ho yung tinitignan natin dito. To be able to process the minerals that we are exporting now in largely unprocessed form. So halos mga lupa lang ho yan na ine-export natin ngayon and primarily directed to one particular country. So yun ho, kailangan, kawawa naman ho tayo kung hindi natin madadagdagan man lang ng value dito yung minerals na yun. Sayang naman ho, dahil marami pa hong minerals, pag in-extract mo yun, halimbawa nickel ore, pag in-extract mo yung nickel ore, makikita mo, hindi lang pala yung nickel yung nandito, cobalt din pala. So mga high value products ho nito, na dati ho tinitignan natin from green minerals dahil sila ho yung kailangan sa mga, for example, batteries for energy transition. Dati ho tinitignan natin to process these green minerals to green metals. But with PAX Silica and our designation now as a trusted partner for AI technology, may opportunity ho tayo na i-upgrade pa natin yung ambisyon natin. Not just for green minerals, green metals, but also to green tech metals. Yun yung mga pumapasok nga to the AI ecosystem. And then, very important, aside from the mineral processing, would be to reposition the country from a low-value semiconductor source country to a higher value geared towards the AI ecosystem. And we will be leveraging 3 important comparative advantages of the Philippines. Number 1, yung minerals ho natin. Number 2, our demographics. Ito yung pinaka-importante sa atin. Nabanggit ko ng mga senador natin kanina. Very important yung ating mga workforce na bata. Pero kailangang i-train. That's why we are all in for technology transfer. But the technology transfer will not just be based on what is written in the contract. It is all, ang pinaka-importanting determinant to ng technology transfer is the absorptive capacity of the country. Gaano ho ba kahanda yung ating mga Gen Z at saka mga Gen Alpha? Halimbawa, natitrain ba sila na ating mga educational institutions, training institutions to absorb this? And then yung another component ho, yung ating mga Filipino companies. How are they able to take part of this AI ecosystem? Kasi kahit na i-force natin yung technology transfer, kung wala ka namang absorptive capacity, wala akong mangyayari. That's why we also firmly believe that it is really the Senate where all of this can be discussed. Kaya ako yung sinasabi kanina ni Senator Bam that the Senate could be a venue for all of these discussions. Totoo po yan kasi national yung perspective at lahat po kami mga government agencies nagre-report sa mga different committees within the Senate at ito ho yung mga tamang
venue for this to be discussed outside of, kasi kung minsan medyo na hype na ho pagdating sa social media. Pero dito ho, we can really lay down all of the things that we are working on. And then, we have existing policies, frameworks, programs, and projects that will benefit from the Pax Silica. Sabi ho ni Senator Win kanina, hindi naman tayo nagsisimula sa zero. Meron na ho tayo mga industries that could really take advantage of this. So that is the Pax Silica. Now we go to the first project. As a prelude to magiging discussion no ni BCDA President and CEO Jake Bincang. Yung project ko is all about AI compute manufacturing. Again, it is not about data centers. It is a work in progress, but very important, there is a specific ready location, a tangible manifestation that heightens investor interest. Because at the end of the day, halimbawa, pagka nagsasalita, meron kaming project na ganito with the US, walang silbi ho yun eh. Kaya ang naging usapan natin, maganda, kung meron ka na talagang may tuturo, halimbawa Amerika, sinabi nila, gusto kong dalhin dyan ang isang manufacturer of connectivity devices for AI. Yung may matuturo na eksaktong lugar, and dyan yan itatayo. So kahit ho in progress pa siya, meron na ho tayong natuturo na may exact coordinates na lugar ho. And then, itong location na to, ang Clark, opo, meron, yes po, bibigay ho natin yun, Senator. And then yung location that currently has a developing ecosystem for this. Philippine institutions that are involved in human capital development like UP Open University, like the Philippine Science High School, very important ko na nandun sila. Dahil yun yung magde-determine kung may absorptive capacity ng ecosystem. Otherwise, it will just be an enclave type of development. Yung sinasabi ni Senator Raffy kanina na nandito yung Dell, nandito yung kung sino-sino. Nung umalis, baka walang naiwan na ho sa atin. And it has a significant footprint dahil 1,600 hectares pero hindi ho ito out of this world yung size na to. Kasi ho kung titignan natin halimbawa ho yung Lima Land na nandun sa Batangas, it's a 1,000 hectares na development. Hindi ho ito ganito kalaki. Of course, si President Jake, pag front-facing siya sa investors, ang sasabihin niya is a massive development. Pero sa totoo lang ho, and I hope na walang investor na nakikinig dito, yun ho ang problema natin. At sa totoo, maliit lang, hindi siya ganun kalaki. Because that area, may mga hilly portion pa ho dyan. Hindi ho siya lahat pwedeng pagtayuan ng factory. And basic from the national government perspective, ang basic condition ho dito pagdating sa infrastructure ay kung sino man yung developer for this and any other project that will be succeeding that will be developed after this, build your own roads, bring your own power, secure and reuse your own water. All of this, all of the projects from the master plan project to each and every locator will also have to get their own ECC. So just to reassure ho ang lahat na hindi ho ito na exempted kayo sa aming mga environmental requirements. Lahat po kailangan dumaan sa requirements ng Pilipinas and consistent. Pag in-extract nyo from the BOI website, yung BCDA proposal na Senator Amy dumaan po sa DOJ. I'm very happy, Senator, that ni-raise nyo yung issue na yon kasi talaga lahat ng mga dokumento na tinitignan natin ay dumadaan sa interagency, including the very agencies with respect to specific mandates. And in this particular case, of course, pagdating sa legality, constitutionality of the documents, it would have to be the DOJ. And ngayon ang sinabmit natin, ang proposal natin na tinanggap ng US ay yung proposal na makikita nyo doon sa BOI website. And that is based on two laws in the Philippines, the Export Development Act and the BCDA law. So yung pamantayan natin sa mga succeeding agreements, kagaya yung nabanggit niyo, Senator Amy, just to reassure you, it will be based on Philippine laws. Yung nakita niyo dokumento actually is a discussion paper. It's not even a negotiating document. So, pero pinaiikot natin para tignan mabuti nga. Pag-usapan muna namin sa gobyerno and then we'll open it up to the stakeholders, broader stakeholder. Ito is a discussion paper. Para kasi pag
In fact nga, hindi pa kami nagne-negotiate ngayon nung agreement kasi ni wala pa kami authority to negotiate. Darating ho tayo dyan. Ang gusto lang ho natin ay base ho sa mga discussions, ilimit na lang natin to what we can viably discuss with the other party. Kasi kung halimbawa, tama ho kay marami doon sa sinabi niyo, tama si Aimee. Hindi ko na lang ho isa-isahin kung hindi dahil it will preempt the negotiating position. But may mga sinabi ho kayo na tama, and to reassure you, kami ho mismo hindi kami papayag, and bago ho pumunta sa negotiating table, klaro na ho sa amin yun. Ayaw na namin pag-usapan yan, so out na yan para ho magiging efficient yung discussion natin when we negotiate. Mr. Chair, if I may, Yes. since nabanggit po ako ni Sige, Yusek, go ahead, very, Senator. oo, kaibigan natin yan. At kung ganon, ang status of the framework is under negotiation, pero medyo nagmamadali tayo, di ba? November na dapat ang pirmahan nito. Mamaya, maunahan na naman tayo, mawala na naman yung pagkakataon. Oh, Senator, and I think mas magandang approach ho yung pag-usapan tapos ilimit kung ano lang yung pwedeng i-discuss bago umupo. Kasi kung minsan pagka iringan na tapos hindi mo naman pala kaya, so parang tit for tat, tumatagal, hindi naman pala kaya in the first place. Mas Okay. maganda ho yung sabihin na natin kung ano yung kaya at hindi. Pero happy ako na sinabi mo yung specific location para malaman rin natin ang meets and bounds. Nakaka-nervous naman sa kapas, biglang tinatangay na yung mga lupa nila. Yan ang tanging imamana ng kanilang pamilya, pambira naman. Pati yung mga ita, wala namang kalaban-laban. Burial ground ba yan? Malasin pa tayo niyan. Mahirap na. Gusto ko lang liwanagin, sino bang magiging may-ari ng lupa? Etong 60-40 na joint venture, non-negotiable ba to? Senator Ami, excuse me, gusto ko para Sorry. magkaroon tayo ng proseso rito sa question and answers maging orderly. Okay, Mamaya meron naman tayong question and answer Yes. portions. You can ask all the questions you want. thank In the you. meantime, sumunod tayo dun. Mamaya ka na rin. Punta tayo sa BOI, Okay. Bureau of I mean sa BCDA. BCDA, are you here? Good morning, Senator Raffy. So ito po, no, naipaliwanag na po na ang coalition ay Paxilica. Pero ang project po ay binigyan muna namin ng pangalan na Clark Advanced Manufacturing Park. Na po. So kagaya po ito ng mga ibang industrial park na nakikita natin sa Cavite, sa Laguna. So mga science park po ito. At gaya po ng nabanggit ay welcome na welcome po sa amin itong mga ganito pong mga concern dahil bahagi po yan ng pagpaplano. So diyan po makikita po nabanggit na rin na talagang mayaman tayo sa natural resources. Pero ang gusto po natin talaga ay mapataas yung contribution natin. No? At ang gusto natin ay kaakibat noon ay trabaho. No? Okay, next slide. So makikita po kasi natin dito, nabanggit po, ito po yung mga source ng mga high-tech AI industry. So wala pa po tayong ganyang kumpanya na pwedeng pagmalaki na AI hanay dyan. Meron tayo mga minerals na kailangan nila. Pero ang gusto ho natin ngayon ay mataas yung contribution. So gusto ho natin ngayon ay, ito po, no, ang gusto natin ngayon ay madagdagan yung ating papel sa paggamit ng ating mga likas yaman. Kasi po, ngayon ay nasa phase 1 lang tayo. Tapos, ang mangyayari, tatalon na tayo sa phase 5. Bibili na tayo ng laptop, bibili na tayo ng cellphone, bibili na tayo ng mga iba pang kagamitan. So, wala po yung phase 2, phase 3, and phase 4. Ito po yung pagdidesign, ito po yung silicon wafer production, yung fabrication. Ito po yung gusto nating dalhin dito. Kasi po marami po sa ating mga halimbawa po ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa Taiwan, yan po ang ginagawa nila, yung phase 2, phase 3 at phase 4. Ito po yung gusto natin. At kaakibat natin dito yung sina Mr. Dan Lachica na ma-ensure po na mailagay po ito sa gusto natin na technology transfer. Okay, next. Ito po, no, hindi na po bago ito pong manufacturing park na to na ilalagay natin sa loob ng New Clark City. Magiging bahagi po ito ng New Clark City at meron na pong daang-daang mga economic zones na nagbibigay po ng napakaraming trabaho at nakakatuwa po na ang semiconductor ay #1 export generator natin. Kanya nga lang po, gaya ng pagkasabi ni Senate President kanina, ay nasa low value contribution tayo. Gusto natin mapataas kasi yung mga ibang bansa po, makikita natin sa susunod ay po yun? Sino po yung nag-commit na yan? Bolds, no? How long
would be a node on natin. Po, So may 40, Nga nila household sa kanila Sandali ng po, Secretary 2016. Nancy, may sinasabi siya na 40 houses. Tama. As my, And my- those 40 houses, ito po yung mga bahay ng mga indigenous people. no, as my director po, ang sabi po ng aming provincial Sorry, officers, 14 houses, ang sabi po ng aming provincial officer ay 75 but still 75. household po. so may Household. 14, may Family. 7, hindi magkakaparehong numero ninyo. Hindi po. Ilan ba talaga? Si Chief Pet po. Wala kayong ginagawang census and survey? Ano bang klase yan? Matagal na ito pinag-uusapan. Until now, you don't have the exact No, numbers? we are doing po. Na Kasi ilan nga po yung exact numbers? as of now nga po, ang sinabi ng IPMR ay 75 household po. 75 household. Have you conducted an interview? Did you talk to each and every family dun sa bahay na yon? Yes po. So, 75 ang maapektuhan. O, magkaiba sa BCD. Si BCD Chief Pet po, nandito rin po, yung Chief Mr. Ting. Chair, So at least if we can siguro recognize si Mayor, magamit natin yung Mr. Chair, may I be, Mayor, magandang umaga po. sandali po, Mayor Rosalia Rodriguez, Mayor ng Municipality of Capas. Mayor, go ahead, sir. Yes, Mr. Chair. Based on the report, kasi po pina-census ko na po ito during our social service programs. Actually po, pwedeng i-reconcile. More or less po, 40 houses, ito po yung mga permanent houses po na talagang tinitirhan. And then, papasok po na magiging 75, may mga scattered houses po. Ito yung po yung mga parang transient house ng mga farmers during planting season, tumitira po. And then after that, uuwi na po sa ibang mga barangay. Okay, so temporary lang habang Yes, during planting opo. season. Yes, Okay, Mr. ito yung Chair. mga IP and mga farmers at the same time. Mixed po yung community. There are IPs and non-IPs residing po. Ayun, okay. Last na lamang and then I'll pass it over to my colleagues. Yung sa labor, concerned din ako doon sa trabaho na ma-generate. Sabi 190 to 200,000, wala naman exact figures. Gusto ko malaman, anong klase mga trabaho to? Ito ba yung mga quality jobs? Baka naman mga pampiyon lang na trabaho ibibigay sa mga Pinoy. Tapos karamihan yung mga magandang trabaho ibibigay sa mga foreigners na mga partners. So, yun ang last question ko. Thank you, Senator. Ma-identify ba natin ngayon pa lamang anong klase mga trabaho ito na naka-reserve para sa mga Pilipino? Doon po sa ating Create More na act, saka doon sa mga BOI at saka PESA regulation, meron po silang pamantayan na 10% ang pwede lang ho sa mga foreigners at saka ito ho yung doon sa mga board directorships. But yung iba ho sa mga Pilipino na. So, ibig sabihin, 90% ng mga trabaho dyan, whether quality o hindi, lahat-lahat combine na ang Pilipino. Pilipino. At meron nakastipulate yan sa kontrata. Opo, at the locator level ho, meron po tayong ganun dahil doon sa ating mga kukuha ko kasi sila ng incentive under the regular incentive ho natin na Create More. Baka naman doon sa 10% puro boss yun. So, mga Pilipino, puro tauhan lang. Dapat, di ba? Dapat meron din opisyal sa 10% na yun. May mga opisyal din mga Pilipino. Senator, ang nakikita po natin sa simula ho ay may, mga expats but through time, mga Pilipino na ho. Okay. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion patungkol sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Okay, maging kabahagi pa tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po palagi at maraming salamat.